Ang Russia ay may isang aircraft carrier lang, ang One. Hindi ito ang malakas na pandagat na higante na inaasahan o gusto ng Russia. Sa halip, ito ay umuusok na parang chimenea, kumakalampag na parang lumang traktora, at mas marami pang naranasang sunog sa loob kaysa matagumpay na misyon sa labanan. Minsan nang gumuho ang dry dock at may bumagsak na crane sa deck nito, kaya't pinagtatawanan ito ng mga tripulante at pati ng mga kalaban. Siyempre, ang isang aircraft carrier na ito, si Admiral Kuznetsov, ay hindi naman talaga nila yon na gawing biro. Dinisenyo ito bilang ipinagmamalaki ng hukbong dagat ng Rusya, isang lumulutang na patalastas ng kapangyarihan. Pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet, ang dating punong barko ay naging babala. Ngayon, ito ay naging kalawangin na simbolo ng labis na ambisyon, katiwalian at pagbagsak ng dating makapangyarihang imperyo. Kwento ito ng Admiral Kuznetsov, barkong parang isinumpa na patuloy sumisipsip ng yaman kahit nakakulong sa dry dock. Sa kabila ng pagsubok, nananatili itong naglilingkod. Maraming bansa ang gustong magtayo ng carrier para ipakita ang lakas militar nila. Nagtagumpay ang Rusya na makagawa ng isa, ngunit sa halip ay nakatanggap sila ng isang lumulutang na sakuna. Ang Kuznetsov ay kwento ng ambisyon, depektibong disenyo, maling pamamahala at kahihiyan. Nagsimula ang kwentong iyon hindi sa kabiguan, kundi sa mataas na ambisyon ng mga Soviet. Sa Cold War, pinahalagahan ng doktrinang pandagat ng Soviet ang mga submarino. Nagpapatrol sa karagatan ang mga submarinong may armas nuklear bilang pangunahing panlaban sa carrier group ng Amerika. Malaki ang bigat ng prestihiyo. At ang aircraft carrier ang pinakamagandang simbolo nito sa mga barko. Sila ay mobile airbase na nagpapakita ng global na kapangyarihan. Mahalaga ito sa Moscow. Sa loob ng maraming taon, ang mga panloob na debat ang nagpabagal sa anumang pagtatangka na magkaroon ng tunay na aircraft carrier. May ilan sa pamunuan ng Soviet na nagsabing ang mga carrier ay luho lamang. Magastos na simbolo na kakaunti ang halagang militar kumpara sa mga submarino o missile cruiser. Ang iba naman ay iginiit na ang isang superpower ay kailangan ng carrier upang magmukhang isang tunay na superpower. Sa huli, nanaig ang prestihiyo. Sa halip na sundan ang halimbawa ng Amerika at yakapin ang nukleyar na pagpapaandar, pinili ng mga Soviet na designer ang isang karaniwang power plant. Mas mura, madaling gawin at sapat para sa misyong panrehiyon. Hindi ito magiging parang American supercarrier, kundi magpapakita ng mga prioridad ng Soviet. Naging Project 11,435 ito na opisyal na tinukoy bilang isang mabigat na aircraft carrying cruiser at sinadya talaga ang katawagang iyon. Tinawag ng Soviet na cruiser ang barko para maiwasan ang mga limitasyon ng internasyonal na kasunduan at maipaliwanag ang sabay na paglalagay ng mabibigat na misil at eroplano. Ilang beses nagbago ang pangalan ng barko ayon sa tagumpay sa politika sa Moscow, Riga, Leonid Brezhnev at Tbilisi. Sa huli, pinangalan ng Admiral Flota Sovetskoya Soyuza Kuznetsov bilang parangal sa Admiral ng Soviet Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bawat pagpapalit ng pangalan ay nagpapakita ng pagbabago sa pagkakakilanlan ng barko sa pagitan ng simbolismo at aktwal na gamit. Sinimulan ang konstruksyon noong 1983 sa Nikolaev South Shipyard, Ukrainian Soviet Socialist Republic. Ngayon, sa papel, ang pagkakalatag ng keel noong taong iyon ay nangako ng isang punong barko para sa hukbong dagat ng Soviet. Sa totoo lang, mula pa lang sa disenyo ay may mga palatandaan na ng kompromiso. Ang mga kanluraning aircraft carrier ay gumagamit ng nuclear propulsion, advanced catapult launch system at mas epesyenteng flight deck. Ang Kuznetsov ay nahuhuli na bago pa man lumapat ang katawan nito sa tubig. Ang mga kompromisong isinama sa disenyo nito ang siyang magtatakda ng magiging takbo ng karera nito. Ang Kuznetsov ay naging simbolo ng lakas ng Soviet, ngunit laos na ito mula simula pa lang. Nang handa na itong ilunsad, nalampasan na ng mga kanluraning hukbong dagat ang teknolohiya nito. Kahanga-hanga ang barko sa litrato, pero isa itong anachronism na tinawag na pag-unlad. Ang kontradiksyon na iyon ay susunod sa bawat yugto ng magulong buhay nito. Disenyo at mga kakayahan o kakulangan nito. Ang Kuznetsov ay may bigat na 55,000 tonelada, kaya kabilang ito sa pinakamalalaking barkong gawa ng Unyong Sobyet. Gayunpaman, mas maliit pa rin ito kaysa sa mga American supercarrier na kadalasang higit 100,000 tonelada. Hindi laki ang sukatan ng bisa, kundi ipinapakita ng kaibahan ang ambisyon at kakayahan. Ginawa ng Estados Unidos ang mga carrier para magpakita ng lakas sa ibang karagatan. Ginawa ng Unyong Sobyet ang Kuznetsov
bilang panrehiyong yaman at presensya sa Mediterranean at Arctic. Ang sistema ng pagpapaandar nito ang nagtakda ng reputasyon nito bago pa man ang lahat. Ang Kuznetsov ay gumagamit ng steam turbine na pinapagana ng Mazat dahil sa gastos at limitasyon ng industriya, hindi dahil sa performance. Ang Mazat ay makapal, parang alkitran na gasolina na naglalabas ng maraming uling. Nakilala ang barko sa pagbuga ng maiitim na ulap sa kalangitan, na nag-iiwan ng bakas saan man ito maglayag. Nagbibiruan ang mga tripulante na kaya silang sundan ng mga submarino ng kalaban kahit walang sonar. Ang tuloy-tuloy na paglilinis ng boiler at pagkumpuni ng baradong sistema ay nagdudulot ng mekanikal na hirap sa bawat paglalayag. Ang flight deck ay halimbawa rin ng kompromiso. Sa halip na gumamit ng mga catapult na nangangailangan ng mas advanced na teknolohiya at mas maraming engineering resources, naglagay ang mga Soviet na designer ng ski jump ramp. Pinabilis ang mga eroplano sa deck at tumalon sa ere ng dramatiko. Pero kapalit nito, kailangang magdala ng mas kaunting gasolina at mas magaan na kargamento ang eroplano. Ibig sabihin nito, mas maikli ang nararating at mas kaunti ang armas sa labanan. Malaki ang kompromiso ng barkong nag-aangkin ng lakas ng himpapawid. Ang grupo ng eroplano ay sumasalamin sa ambisyong naputol ng realidad. Nag-operate ang carrier ng Sukhoi, 33 at MiG, 29K jets, pati mga helicopter para sa anti-submarine patrol at search and rescue. Sa papel, nagbigay ito kay Kuznetsov ng flexibility, pero sa aktwal, nilimitahan ng masisikip na hangar ang operasyon. Mahirap magmantini sa masisikip na ilalim ng deck. Nahirapan ang paggalaw ng eroplano sa flight deck, kaya nagkaroon ng siksikan at bumagal ang sortie. Tinangka ng mga disenyador ng Soviet na bumawi sa pagbibigay ng armas sa barko. Hindi tulad ng mga American carrier na halos umaasa lamang sa kanilang mga eroplano para sa lakas ng opensiba. May 12 P-700 Granit anti-ship missile surface-to-air system at close-in weapon para depensa ang Kuznetsov. Tinawag ng mga opisyal ang barko na mabigat na cruiser na may mga eroplanong pandigma para bigyang katwiran ang hybrid na disenyo. Gaya ng sinabi namin, pinayagan sila ng titulong iyon na maiwasan ang mga limitasyon ng kasunduan na nagbabawal sa paggawa ng mga carrier. Habang pinapalakas ang ideya na ang mga barkong Soviet ay una bilang plataporma ng misil, pangalawa bilang carrier. Nagkaroon ng kalituhan. Sa pagsabay ng dalawang tungkulin, hindi nagampanan ng barko ng maayos ang mga ito. Wala itong kapasidad ng totoong carrier o episyenteng disenyo ng missile cruiser. Bawat kompromiso ay nagpapahina rito. Imbes na maging epektibong sandata, naging mabigat at di magamit si Kuznetsov. Agad napansin ng hukbong dagat ang mga kahinaan nito. Madalas, ang litrato ng barkong paalis ng daungan ay nagpapakita ng itim na usok na parang usok ng pabrika. Naging simbolo ng kabiguan ang mga larawang ito at kumalat sa journal ng hukbong dagat at online forum. Sa halip na magpakita ng lakas, ang Kuznetsov ay naging tampulan ng tukso. Tinawag ang barko na parang lumulutang na pabrika na laging inaayos kaysa barkong pandigma. Sa totoo, ang mga depektong disenyo ay hindi lang technical na issue. Hinubog nila ang buong operasyon ng carrier sa buong buhay nito. Simula unang paglalayag, naging problema sa bawat misyon ang kompromiso sa propulsyon, operasyon ng eroplano at pagkakakilanlan. Malamig na simula, maagang pag-unlad at teknikal na aberya. Opisyal na inilunsad ang Kuznetsov noong 1971 na naging isang masamang pagkakataon. Noong taon ding iyon, tulad ng alam mo, bumagsak ang Unyong Sobyet. Ang barkong idinisenyo bilang punong barko ng isang makapangyarihang bansa ay pumasok sa serbisyo sa ilalim ng isang pamahalaang nahihirapan sa kaguluhang pang-ekonomiya, pampulitikang kaguluhan at pagkabulok ng militar. Imbis na sumagisag ng lakas ng Unyong Sobyet, ang carrier ay naging simbolo ng limitasyon ng bagong Rusya na noon ay nagtatanggol na lang. Sa mga unang pagsubok sa dagat, lumitaw ang napakaraming problema. Bigla na lang pumalya ang mga sistema ng pagpapaandar. Nagkaaberya ang mga electrical circuit at tumigil ang mahahalagang mekanikal na sistema. Dahil sa stress, naging delikado ang masikip na disenyo ng flight deck sa aktwal na paggamit. Nagkaroon ng aksidente sa take-off at recovery na nagdulot ng pinsala sa eroplano at moral ng crew. Ayon sa ulat noong dekada 90, hirap ang crew mapanatili kahit basic na kahandaan. Tinatawag ng mga mandaragat ang carrier na isang lumulutang na eksperimento. Isang barkong parang hindi natatapos kahit opisyal ng ginagamit. Sa loob ng dekada, bihira lumabas ng pantalan ang Kuznetsov at kadalasang may kasamang tugboat sakaling magkaaberya sa kuryente. Nakilala ang barko sa hindi magandang paraan dahil palaging sinasamahan ng rescue tug sa bawat biyahe, na tila inaasahan ng Navy ang sakuna. Para sa isang barkong nilayon na magpakita ng lakas, kahinaan ang naipapakita nito.
Noong 2016 lang unang ginamit ang carrier sa totoong combat deployment. Sa panahon ng mga operasyon ng Russia sa Syria, nais ipakita ng Moscow na mayroon itong pandaigdigang hukbong dagat na kayang magpakita ng lakas ng himpapawid. Sa halip, itinampok ng paglalakbay ang kabiguan sa mundo. 2 eroplano ang nawala sa deployment. Bumagsak sa dagat ang isang fighter jet nang maputol ang arrest cable habang lumalapag. Isa pa ang bumagsak dahil sa problema sa landing system. Parehong insidente ay nakakuha ng malawakang pansin na sumira sa kwento ng lakas na inaasahan sanang ipakita ng Kremlin. At hindi doon natapos ang mga problema. Dahil hindi maaasahan ang landing system, inilipat ang mga eroplano sa mga base ng Russia sa Syria. Sa madaling salita, ang aircraft carrier na dapat magbigay ng suporta sa himpapawid ay hindi kayang ibalik ang sarili nitong mga eroplano. Para sa mga kritiko, ito ang buod ng Kuznetsov. Barkong ipinakita ang kapangyarihan, pero di makasiguro ng ligtas na paglapag. Ang bawat kabiguan ay nagpapatibay na pabigat at hindi yaman ang Kuznetsov. Imbis na manakot, naging paalala ito ng pagbagsak ng hukbong dagat ng Russia. Bawat paglalayag ay may parehong tanong. Hindi kung anong misyon ang matatapos ng carrier, kundi kung anong bagong problema na naman ang mararanasan nito. Mga sakuna sa dagat at dry dock. Ipinakita ng mga unang taon ng Kuznetsov ang depekto, habang pinatunayan ng kasaysayan nito sa sumunod na mga taon ang kapahamakan. Sikat ang barko hindi lang sa mga sira, kundi pati sa malalaking sakuna. Parang laging nauuwi sa kabiguan, sunog o trahedya ang bawat pagsubok na ipadala ito. Noong 2009 nagkaaberya sa kuryente ang carrier sa Mediterranean mission. Matagal nagpalutang-lutang ang barko na walang makina, mistulang target sa dagat na maraming NATO ships. Nagmadali ang tripulante magbalik kuryente habang naghanda ang mga tugboat tumulong. Napahiya ang Moscow sa insidente at lalo nitong pinagtibay ang mga pagdududa tungkol sa pagiging maaasahan ng carrier. 3 taon ang lumipas. Noong 2012 muling bumalik ang pamilyar na kahihiyan. Sa isa pang deployment, muling inasistehan ng tugboat ang Kuznetsov. Kumalat sa Western media ang mga litrato ng carrier na may makapal na usok habang sinasamahan ng mga rescue vessel. Imbes na sumagisag ng lakas, naging paalala ang barko ng kahinaan ng Russia. At hindi lang sa laot nangyari ang mga sakuna. Noong 2018, pumasok ang barko sa floating dry dock na PD-50 sa Murmansk para sa maintenance. Habang nire-repair, lumubog mismo ang dry dock. Habang lumulubog ito, bumagsak ang crane sa flight deck ng Kuznetsov. Nagdulot ng malaking butas sa estruktura. Nasira sa aksidente ang isa sa pinakamalaking dry dock ng Russian Navy, na lalong nagpahina sa kanilang kakayahan sa pagkumpuni. Surreal ang insidente. Bumagsak ang estrukturang dapat sumuporta sa carrier sa ilalim nito. Sumunod na taon, may bagong trahedya. Nagkaroon ng sunog sa barko noong 2019 habang kinukumpuni sa Murmansk. Lumaganap ang apoy sa mga kompartamento na nagresulta sa pagkamatay ng ilang manggagawa at pagkasugat ng marami pa. Sumiklab ng apoy at usok ang barko na naivideo at lumabas sa internasyonal na balita. Lalong lumala ang pinsala dahil sa sunog kasunod ng paglubog ng dry dock. Sikat na ang barko sa usok at naging madilim na simbolo ang insidente. Sa pagdaan ng panahon, maraming mandaragat at manggagawa ang namatay dahil sa barkong ito. May namatay sa aksidente sa dagat at sa aberya habang nagkukumpuni sa pantalan. Bawat pagkasawi ay lalong nagparamdam na parang isinumpa ang barko. Mas delikado pa sa sariling tripulante kaysa sa mga kalaban. Ginawang biro ang schedule ng pagkumpuni. Sabi ng opisyal, babalik ang barko sa serbisyo sa 2021. Pagkatapos, naurong ito sa 2023 at pagkatapos ay 2024 at ngayon pati ang 2025 ay hindi pa rin tiyak. Bawat delay ay nagpapataas ng gastos at inis habang patuloy na gumagamit ng resources ang barko nang walang naibibigay na benepisyo. Sa puntong ito, hindi na mukhang depektibong carrier ang Kuznetsov na hirap maghanap ng layunin. Mukha na itong isang pinansyal na itim na butas na binalot sa bakal. Isang walang katapusang hukay ng pera. May korupsyon at pagkaantala sa mga pag-aayos. Ang Kuznetsov ay hindi na barkong pandigma kundi case study ng naluging gastos. Bilyon-bilyong rublos na ang ginastos para i-modernize ang barkong ito na sabi ng maraming analyst. Dapat ay itinapon na dekada na ang nakalipas. Kasama sa layunin ng pag-aayos ang bagong air defense batteries, upgraded electronic warfare systems, mas pinahusay na arrestor gear at inayos na propulsion units. Sa papel, magpapabago ang mga pagbabagong ito ng lumang barko tungo sa maayos na carrier. Sa aktwal, nanatiling hindi tapos ang proyekto dahil sa sunod-sunod na pagkaantala at marami ang mga dahilan dito.
Matagal nang hindi epesyente ang mga shipyard ng Rusya at lalong lumala ito matapos magpatupad ng parusa ang kanluran noong 2014 na nagputol sa akses nila sa teknolohiya at espesyal na kagamitan. Ang mga piyesa na dati nilang inaangkat ay kinailangang palitan o gawan ng alternatibo sa loob ng bansa na kadalasan ay nagreresulta sa mas mababang kalidad. Sunod-sunod ang aberya habang sinusubukan ng mga manggagawa baguhin ang lumang disenyo gamit ang natitirang kagamitan. Lalong humina ang pagsisikap dahil sa korupsyon. Ang mga kontrata na pupunta sa kumpanyang konektado sa politika, tumataas ang gastos at napapabayaan ang kalidad. Nangako ang shipyard officials ng pag-unlad pero lumabas sa inspection na hindi ito totoo. Bawat anunsyo ng nalalapit na pagtatapos ay mas parang palabas sa politika kaysa sa totoong realidad ng inhinyeriya. Sa tuwing pumapasok si Kuznetsov sa dry dock, tila may kasunod na namang sakuna. Nasira ng paglubog ng pidi. 50 ang platapormang kailangan sa malakihang pagkukumpuni. Ang sunog ay nagdulot ng panibagong pinsala at binura ang mga buwang pagkukumpuni. Kahit ang mga pangunahing sistema tulad ng tubero at kable ng kuryente ay kinailangang tanggalin at palitan matapos matuklasan ng mga safety inspector na hindi na ito magagamit. Inireklamo ng crew ang luma na pasilidad, kakulangan ng kagamitan, at mahinang pamamahala sa kaligtasan. Ang sunog noong 2019 na ikinasawi ng ilang manggagawa ay nagpapakita ng panganib ng proyekto para sa Navy at mga nag-aayos nito. Nadagdagan pa ang delay sa schedule. Noong 2021, sinabi ng mga opisyal ng Russia na malapit na muling magserbisyo ang barko. Nang hindi natuloy, inilipat sa 2023, tapos 2024 at ngayon, pati 2025 ay di rin tiyak. Bawat delay ay lalo lang nagpatibay sa paniniwalang ang carrier ay parang walang hanggang hukay ng pera at buhay. Ang Kuznetsov ay dapat magpakita ng lakas ng Rusya. Ngunit ang tuloy-tuloy na pagkukumpuni nito ay nagpakita ng kahinaan ng industriya ng depensa ng bansa. Lahat ng palyang deadline, sunog at nasayang na rublo ay nagpapatibay sa parehong katotohanan. Hindi kayang mapanatili ng military-industrial complex kahit ang pinakakitang kagamitan nito. Ang dating inaasahang pangunahing barko ay naging patuloy na kahihiyan. Isang lumulutang na paalala ng kapalpakan na di kayang takpan ng bagong pintura o public relations. Habang natatagalan ang pag-aayos ng carrier, dumarami ang tanong, kung bumalik man ito, may silbi pa ba? Estratehikong yaman o kalawangin na lang? Habang lumilipas ang panahon, mahalagang tanong ang lumitaw. Kahit bumalik sa serbisyo ang Kuznetsov, ano ang magiging papel nito? Hindi tulad ng Amerikanong supercarrier na kayang mag-operasyon ng matagal sa laot. Ang barkong Ruso ay hindi dinisenyo para sa pandaigdigang abot. Ang limitadong displacement nito, hindi maasahang propulsion at ski jump launch system ay nangangahulugan na hindi ito kayang magdala ng parehong dami ng mga eroplano at hindi rin ito kayang suportahan ang mga ito ng kasing tagal. Sa direktang paghahambing, ang Kuznetsov ay mas maliit at hindi kasing husay ng mga barkong gusto nitong tapatan. Mas sumakit ang paghahambing dahil sa pag-angat ng Tsina. Noong 1990, dekada binili ng Beijing ang hindi tapos na kapatid na barko ng Kuznetsov, ang Bayag at ginawang launing. Nagsilbing training platform ng hukbong dagat ng Tsina ang carrier na iyon na nagbigay daan sa Shandong at mas modernong Fujian. Mula sa minanang kagamitan ng Soviet, mabilis umunlad ang Tsina sa paggawa ng carrier na maihahambing na sa kanluran. Samantala, nanatili ang Rusya na may isang barkong halos di makalayag nang walang escort na hila. Kung walang karagdagang mga carrier, kulang ang Rusya sa kakayahan na magpakita ng lakas sa dagat. Ang mga submarino at missile cruiser pa rin ang bumubuo sa gulugod ng kanilang hukbong dagat, ngunit walang kapantay ang mga carrier pagdating sa pagpapakita ng tuloy-tuloy na presensya. Si Kuznetsov sana ang pupuno sa kakulangan, pero lalo lang nawalan ng saysay. Pinagdududahan ng mga military analyst kung babalik pa ang barko na handa sa labanan. At kahit mangyari iyon, malamang manatili lang ito sa regional na karagatan at hindi makakilos ng kumpiyansa malayo sa mga pantalan nito. May simbolikong halaga pa rin ang aircraft carrier sa Rusya. Lumilitaw ito sa mga parada ng hukbong dagat, opisyal na talumpati at mga defense briefing bilang patunay na mayroon pa ring fleet ng aircraft carrier ang Moscow. Pero ang simbolismo ay hindi kakayahan. Habang nahihirapan ang Kuznetsov sa dockyard, lalong kitang para politika, hindi estratehiya. May ilang seryosong boses sa defense circles ng Russia na nagtatanong kung dapat na bang itapon ang carrier. Simple lang ang argumento. Mas mabuting ilaan ang resources sa submarino o mas maliliit na barko kaysa sa pagpapanatili ng barko.
Pero kung itatapon ang nag-iisang carrier ng Russia, para na ring inaamin sa publiko ang matagal ng pinaniniwalaan ng mga kritiko na hindi na kayang suportahan ng bansa ang isang tunay na Blue Water Navy. Kaya nananatiling alanganin ang barko, sira na't di magamit, pero sensitibo sa politika para itapon. Sa huli, kakaibang posisyon ang kinabibilangan ng Kuznetsov. Hindi ito ganap na gumagana, pero hindi rin opisyal na retirado. Nasa pagitan ito ng pagiging mahalaga at pagiging laos. Hindi tiyak ang kapalaran nito, pero malinaw ang simbolismo nito. Ang Admiral Kuznetsov ay itinakdang maging punong barko ng Soviet at Russian fleet. Sa halip, naging tampulan ito ng tukso sa sariling bayan at sa ibang bansa. Dati itong simbolo ng lakas ng hukbong dagat, pero ngayon mas kilala na dahil sa usok, sunog at tuloy-tuloy na pagkukumpuni. Pinagtawanan ng mga mandaragat ang barko, habang tinuturing naman itong pabigat ng mga kalaban. Ang pagbagsak ng barko ay sumisimbolo rin sa pagbagsak ng hukbong dagat ng Rusya. Dahil sa pagbagsak ng Unyong Sobyet, naging kulang sa pondo, infrastruktura at estratehiya ang hukbong dagat ng Rusya. Prioridad pa rin ang submarino, ngunit napabayaan ng dekada ang mga barkong pandagat. Ang paulit-ulit na pagkabigo ng Kuznetsov ay nagpapakita ng kahinaan ng barko at ng estruktural na problema ng puwersang sumusuporta rito. Kahit ang mahigpit na kontroladong state media ng Rusya ay nahihirapang ipakita ang carrier sa positibong paraan. Kadalasang tahimik o iniiwasan sa ulat ang lagay ng barko. Kadalasan, ang mga larawan nitong mga taon ay nagpapakita ng usok mula sa tambutso, bumabagsak na crane, o apoy sa mga kompartamento habang nire-repair. Mahirap ipakita ang mga ganitong larawan bilang patunay ng lakas, lalo pang pinapatingkad ng pandaigdigang paghahambing ang problema. Patuloy na inilulunsad ng Estados Unidos ang Ford-class supercarriers na may electromagnetic launch systems, nuclear propulsion, at advanced automation. Umunlad ang China mula sa disenyo ng Soviet hanggang sa paggawa ng Fujian carrier na katapat ng kanluran. Sa ganitong kalagayan, tila nanatiling nakapirmi sa panahon ang Kuznetsov, isang barkong dinisenyo gamit ang teknolohiya ng dekada 80 na ngayoy pilit na umaabot sa 2,000 at 20 luma na ang anyo at hindi na epektibo ang gamit. Klaro ang simbolismo, hindi ba? Ang barko na dapat nagbibigay kumpiyansa, ngayoy sumasalamin sa kahinaan ng bansa. Ang kalawangin nitong katawan at patuloy na gastos sa pagkukumpuni ay sumasalamin sa mas malawak na kwento ng mga pagsubok matapos ang Soviet. Ambisyon na kulang sa infrastruktura, pagmamalaki na walang yaman at walang lamang simbolismo. Ang Admiral Kuznetsov na dapat simbolo ng kadakilaan ay naipit sa paulit-ulit na kabiguan. Minsan akala natin maling desisyon lang o malas, pero mas malalim pa ang katotohanan. Ang barkong ito ay babala sa ambisyong sinubukang abutin kahit kulang ang infrastruktura. Sa dulo, may kwento ang barko. Kwento ito ng imperyong nabigong tapatan ang karibal dahil kulang sa pundasyon at ng tagapagmana nito. Isang estado na hindi kayang bitiwan ang mga simbolo kahit na nawala na ang tunay na halaga nito. Salamat sa panonood.